Okay po. Minsan gumagamit po ang Biblia ng mga expression para mas maunawaan natin ang pagkilos ng Diyos. At times, nilalarawan ng writers ang Diyos na parang meron siyang qualities na tulad sa atin. We call it anthropomorphism. O, bahala na kayo magbasa dyan. Ngayon ko rin lang na-encounter yung words na ito. So when God said that He will forgive people, it was also said that He will forget their sins. Maraming pong mga patunay ho natin yan. Okay? Let's go sa Isaiah 43 verse 25 sa NIV version. Sige po, 1, 2, 3, ready, sing. Parang hindi tayo sabay-sabay ah. O sige, 1, 2, 3, ready, go. Isa pa. Wow, remember your sins no more. Sa Diyos yan. Hindi makakalimot. Let's go to Jeremiah 31 verse 34. Iba na namang verse ito, pero para po meron tayong mga references, okay? Ready? Read. The wicked and will remember their sins no more. Kung meron po kayong mga Bible, paki-kuha nyo ho yan. Maganda po yan. Especially yung word na no more. Pag sabi sa katabi mo, may utang ka sa akin, pero basta bayaran mo, hindi walang no more yon. Okay? Punta naman tayo sa New Testament, sa Hebrews 8 verse 12. Okay, 1, 2, 3, ready, go. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. So siguro yung mga verses na yan, nagpapatunay talagang kumbinsido na ho tayo. Tama po. So when God shows His favor to people, after seemingly withholding for quite some time, it is said that God remembers them. Ang tanong, gusto niyo ng tanong? Ang tanong, nakakalimot ba ang Diyos? Hindi sumasagot yung iba. Obviously, hindi. Pero sa ganitong mga idea natin, mas nakikita ang karakter niya. Isa sa mga famous praise ng mga authors in the Bible is the praise, God remembers. Sabihin po natin, God remembers. Kasi kapag binanggit ng may akda ang na naalala ng Diyos ang biblical characters, expected na natin na magkakaroon na ng twist story o magbabago na ng takbo ng kwento. Amen? Kaya naman sa umagang ito, samahan niyo ako as we talk about my message today about entitled, God Remembers. Sige, sabihin po natin, 1, 2, 3, ready, go. God remembers. Sige po, manalangin muna tayo. Panginoon, salamat po, Ama, sa pangakong ito, Ama. Hayaan niyo po, Panginoon, na ito po ay hindi po namin makakalimutan na lagi niyo pala kaming naaalala, Panginoon. You never forget us. You always remember us, Father God. And so, I just pray that you would bless and anoint your servants. Every word, Lord God, that will be coming forth from my mouth will become live. It will become, Lord God, a bread of heaven sa bawat mga nakikinig sa umagang ito upang ito po'y magiging kalakasan po nila throughout the whole month ng November and even up to December, Lord, and up to the end of this year of 2025, Lord. Bless also even our online viewers, Lord God. Bless mo po sila, Panginoon, at lahat po, Ama, na nakakarinig sa tinig na ito, Panginoon, let them hear the voice of God, not the voice of man. Lord, speak
to them through my words and think through my mind, Lord God, today. And we promise that all the glory and the honor will be given back to you. In Jesus' name we pray. All God's people said, Amen. Tingnan po natin yung pong mga halimbawa ng Diyos na naalala po niya ng mga tao niya sa Biblia. Okay. Siguro number 1, tingnan natin, God remembers Noah. Let's go sa Genesis 8 verse 1. Sige po, basahin po natin. But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. And he sent a wind over the earth and the waters receded. Sino po ang nakabasa na po yung nangyari po na flood noon sa Genesis? Nabasa niyo na po? O baka hanggang Matthew lang po kayo? Pagkatapos po ng malakas na bagyo, naalala niya si Noah o Noe sa Tagalog at mga kasama niya sa pagbaba niya ng baha. That's number 1, okay. Pero kung titignan po natin sa pag-aatras po tayo sa Genesis 7, kaya pala naalala ng Lord si Noah kasi Noah was a righteous man. Meron din palang ginawa din, hindi lang basta-basta naalala ng Diyos para mga tao. Meron din pala silang ginawa kaya naaalala sila ng Diyos. Amen? Okay, pangalawa po, God remembers Abraham. Sabihin po natin, God remembers Abraham. Saan po yan? Sa Genesis 19 verse 29. Sige po, basahin po natin lahat. So when God destroyed the cities of the plain, He remembered Abraham. So, here the word again, remembered. Pagkatapos bago mawasak ang masasamang tao sa lungsod ng Sodom at Gomora, naalala ng Diyos si Abraham. Kaya iniligtas niya si Lot. Kaya nga pag meron kayong mabasang God remembers, there's always meron kaagad-agad na nasusunod na mangyayaring maganda. Katulad nito, when God remembers Abraham, God saved Lot. Actually, si Lot, backslide na po ito. Nasa loob na po ng Sodom at Gomora. But because of Abraham, God remembers Abraham, He saved Lot. Kaya nga po, pag naalala ka ng Diyos, yung mga anak mo, kasama yung mga anak mo, maliligtas din. Amen po ba? Amen? Parang dito na nag-amen. Dito, hindi ko narinig na mag-amen. Amen dito. Amen. Praise God. Okay? Puro mga lalaki ngayon. Tingnan naman natin, God. Next, God remembers Rachel. Parang meron tayong Rachel dito eh. Ay, Rachel na dito pa. Ito naman si Rachel. Genesis 30, verse 22. Pakibasa po. Then God remembered Rachel. He listened to her and enabled her to conceive. Okay, ito po si Rachel. Ito po yung nanay ni Jose. Joseph. Alam naman po natin kung sino si Joseph. Siya po yung ginamit ng Diyos para po maligtas ang buong sangkatauhan nung araw kasi nagkaroon po ng taggutom sa buong mundo. Amen po. Okay, next woman that God remembers is si Anna. Sabihin po natin, God remembers Anna. 1 Samuel 1:19. Sige po, pakibasa po. Early the next morning, they arose and worshiped before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah made love to his wife Anna, and the Lord remembered her. Amen. Kung gusto niyo pong malaman ng buong istorya niyan, basahin niyo na lamang po ang 1 Samuel chapter 1 sa bahay niyo. Amen po. Kasi siyempre lahat naman tayo dapat nag-aaral, hindi lamang po kami na mga nangangaral dito. Napakaganda yung istorya na yan. Si Hana po ay baog po yan ng mahabang panahon. Kaya nga po, nung pumunta siya sa Kuan, akala ni si Ali, si Paring Ilay, lasing si Ana noon. Kasi nga, nandun siya, hindi, sabi niya, na talagang kuwan lang po kasi matagal na po akong baog.
So, ah, di, sabi, umuwi ka na, pinakinggan ka na ng Diyos. So, pag uwi nila, ah, nag, naglablab sila ni Kuan, ni Elkanah. Kaya lumabas si Samuel. At sabi ng Biblia, Elkanah made love to his wife Anna, and the Lord remembered her. Tingnan niyo po, nung naalala po ng Diyos si Hannah, tulad po ni Rachel kanina, yung baog na buntis. Imposible ho yun, pero pag naalala ka ng Diyos, lahat ng imposible magiging posible. Amen. Actually, pwede nyo ilagay ang mga pangalan nyo dyan mamaya kung gusto ninyo. And God remembered MJ. And God remembered Sarah. Amen. No, kung nainggit kayo, sabihin nyo yung pangalan nyo para hindi kayo mainggit. Amen. Kasi ang Diyos naman, maski sa dami ho ng tao sa mundo, God still knows you and you are in the midst of His heart. Amen. Praise God. Hallelujah. So pagkatapos ng maraming taon ng kahihiyan, naalala ng Diyos si Hannah at binigyan siya ng anak, ang pangalan ay Samuel. Sino po nakakilala kay Samuel? Samuel po ay isa siyang tinawag na one of the greatest prophet of Israel. Amen. Siya ho ang nag-ordain ng mga hari mula kay Saul, kay King David, hanggang sa dumating po napakaraming hari. And next po is God remembered the Israelites. Sige po, pakibasa po Exodus 24. God heard their groanings and He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Alam nyo, abang binabasa ko po ang Exodus actually, sumakit ang ulo ko rin. Bakit kanyo? Matitigas ang ulo ng mga Israelita. Anaawot sa ulo da. Pero, tingnan nyo po, nung naalala po ng Diyos ang kanyang tipanan kay Abraham, nandiyan naman, Isaac, at kay Jacob, God rescued them. Madali lang naman i-claim na hindi nakakalimot ang Diyos. And perhaps you would agree. Tama po? But, sometimes, when seems negative things happen, ang hirap nating maniwala na hindi nakakalimot ang Diyos. Ano-ano yon? Sige po, let's see those challenges we face in believing that God remembers. Number A, or letter A, is uncertainties. Walang katiyakan. Amen po? Amen? Uncertainty is the state of being unsure or the lack of certainty, often due to imperfect or unknown information, and can apply to predictions, measurements, or general knowledge. Ito yung moment ng buhay ng tao na walang kasiguraduhan, walang katiyakan. At isa yan sa biggest challenge natin in having faith in God. Hindi niya ipinapakita o sasabing buo para mapasok ang genuine faith and trust in Him. Amen po ba? Gagaling pa ba sa isang sakit? Matatapos pa ba ang pandemic? Tapos na. Ito po na pag-aralan ko po, lahat ng simula may katapusan. Tama po. Sino po dito ang nanood ng pelikula hanggang ngayon di pa tapos? Huwag na kayo manood. Amen. Wala pa rin akong narinig na awit na hanggang ngayon, inaawit pa rin, hindi pa rin natapos. Bakit po? Kasi lahat ng may simula, may katapusan. Amen. Amen po. Okay, let's go to letter B. Hardship, sabihin po natin. Talagang hirap na hirap kayo Ulitin po natin. Hardship. This is a condition that is difficult to endure. Severe sufferings, deprivation, oppression, or a life of hardship. Kahirapan. Ito yung moment na mapapatanong ka na lang ng bakit ang hirap-hirap mabuhay.
Yung bang parang iniwan ka ng lahat and you felt like even si Lord, iniwan at nakalimutan ka na rin. Sino po ang nakakadama ng ganon? Tao pa rin tayo, amen po ba? Pagkisabi mo sa katabi po, bawal ang sinungaling dito. Ito ang mas matindi sa letter D. Long time waiting. Hindi pala, yung C pa pala. Meron palang C. Unanswered prayers. Sino po dito yung alam mo, meron ka pa ring mga panalangin hindi pa nasagot? O, huwag kayong mag-alala. Hindi pa dumating. Sasagutin din ng Lord yan. Amen? Kasi kung ako na-discourage na, madi-discourage na kayo. Parang ako din. Nag-pray naman ako na ma-completely healed na ako. Pero in my spirit, I know I'm already completely healed. Pero physically, hindi pa. Pero still fighting, kicking. Amen. Kasi habang may buhay daw, may So, ikaw, wala kang sakit at karamdaman, mas lalong mayroon kang pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Perhaps because of uncertainties, hardships, and answered prayers, and a long time of waiting, we would think that maybe God had already forgotten us. Letter D pa pala, hindi ko pa pala natapos yung letter D. Nauna ko na kanina pala. Sorry po. D is long time waiting. Sino po dito hanggang ngayon naghihintay pa rin? Bakit hanggang ngayon single pa ako? O, di bumalik ka ng sidecar. Madali lang yan. Merong isang missionary nga sa Maynila, naglagay ng karatula, wanted wife. Kasi matanda na siya, wala pa siyang asawa. Naglagay na siya ng karatula. Pero ngayon, wag niyo gagawin yun. Manalangin na lang po kayo, bibigyan kayo ng Lord. Amen? Yun ang medyo kwan. Ito naman yung maniwala ka namang mangyayari, pero nawawalan ka na ng tiwala na mangyayari agad. May mga instant prayer si Lord, may mga ilang matagal din, tama po. Pero regardless, He remembers us. Amen? Maski matagal pa, maghintay ka lang. Darating din yan. Perhaps because of uncertainties, hardship, and answered prayers, and a long time of waiting, you think that maybe God has already forgotten us. But interestingly, palaging pagkatapos ng mga seems negative na mga nangyayari sa buhay ng isang tao, dito naman biglang pumapasok ang Diyos. Tama po. Yung parang akala mo, wala na talagang wala nang pag-asa. Diba? Biglang, kaya nga ang Diyos talaga, napakagaling ng Diyos talaga. Kung kailan yung malapit ka na mag-give up, saka naman siya nandyan. Amen? Because God will never too late. It's never too late. And sometimes it's also not too early. He's always on time. Nasa Psalms 46 verse 1 yun. Amen. Amen. Kung wala pa, matay ka. Kasi baka yung iniisip mo na maganda, meron pa palang mas maganda. 'Di ba? Sabi ng isang author, the best enemy daw of the best is the good. Ito, okay na to, good na to. Meron pang better, meron pang best. Kung pagpipiliin ka ng Diyos, good, better, best, saan kayo? O bakit gusto mo na yung good? Amen? Meron pa rin mas maganda kaysa good. So, biglang pumapasok ang Diyos sa eksena para baguhin ang takbo ng kwento o ng buhay natin. Does God really remember us? Yes, God remembers us. Sabihin po natin, remember us. Sa totoo lang,
Hindi naman tayo winaglit minsan sa isipan ng Diyos. God hid the names of His people in His heart. Alam mo yung, eh, alam nga niya, sabi ni Jesus Christ, alam daw ng Lord yung bilang ng mga buhok natin. Sino po dito nakakaalam ng buhok? Yung, maski yung buhok lang ng, ng ilong mo, alam mo bilang niya? Hindi, ano po. Pero sa buhok nga, di ba? Ang kapal, parang, ang dami-dami, pero God knows the numbers of our hairs. Pati po yung nalaglag kanina nung naligo ka, nakita ni Lord yun. Ganon po kuha ng Lord, yung, tawag dito, ganon po siya katalino. So, nawawala na yung aking kunyata. Narinig pa ba ako dyan sa likod? Sa Isaiah 49 verse 15 po, maganda po itong pangako na ito. Sabi dito, sabihin po natin lahat, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Sabi niya, though she may forget, I will not forget you. Wow, what a promise of the Lord. Sabi niya, makakalimutan ba ng nanay ang kanyang anak na pinapasuso? Sabi niya, kung magkagayon man, hindi ko kayo makakalimutan kailanman. Amen. Yan ang magandang katangian po ng Diyos. Hindi siya makakalimutin katulad natin kuminsan. Lalo pag utang. Bayaran mo yung utang. Ano, may utang ako sa'yo. Kakahira mo lang kahapon. Basta no utang, mga ganun, nalingwanan. Noon utang ka balat. Hindi mo nakakalimutan. So, mga kapatid, we have the promise that though a mother will forget her nursing baby, God will never forget you and me. Amen. Sa maraming pagkakataon po, pinapakita ng Diyos na tapat siya sa pangako niya na hindi niya iwan o pababayaan ang kanyang mga minamahal. Amen. Nasa Hebrews 13 verse 5 to 6 po yan. Yung promise niya na sabi niya, sige po yung hinailat dyan, sabihin po natin, God said, never will I leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan. So we say with the confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Okay po, meron pa tayong isang verse, Deuteronomy 31:6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you, and He will never leave you nor forsake you. Grabe po, from the Old Testament to the New Testament, God promised us that He will never leave us nor forsake us. Even in His sufferings, Christ assures the dying thief that He will not forget him. Sino po nakaalala po yung 7 last words, yung isang makasalanan. Sabi niya, di ba, sige po, pakibasa po. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. What a promise of the Lord Jesus. Kaya kung ang tanong mo ito ay talaga kung naalala ka ba ng Diyos? Naalala tayo ng Diyos? The answer is absolutely yes. God remember us. Does God really remember us? God remembers and answers according to His will and His timing. Ito lang yung problema natin kuminsan. Kaya hindi pa tayo sinasagot ng Lord kasi wala pa para sa timing niya. Tama po? Amen? Everything is in God's timing. It should never be a question now kung nalilimutan ba tayo ng Diyos. But the next question is to answer is, bakit parang hindi? Naalala ng Diyos ang mga mahalaga sa Kanya. Madalas, hindi lang talaga nagtatagpo yung oras natin sa oras niya. Kasi kuminsan, yung oras mo mali sa oras niya. Amen po? So, wait for God's timing.
Maaaring tayo ngayon ay nasa gitna ng paghihintay o walang kasiguraduhan o pakiramdam natin na nakulong tayo sa sitwasyon na hindi na natin matatakasan. Disappointments, broken relationships, financial struggles, health issues. Yan po yung mga kuminsan. Hindi man natin naunawaan ang timing kung kailan siya papasok sa eksena para tugunin ang takbo ng kwento o baguhin yung takbo ng kwento o kung may babaguhin pa ba talaga siya, makakaasa tayong hindi tayo nakalilimutan ng Diyos. Amen. Kaya dito papasok ang importance ng pagbababad sa Kanya at sa Kanyang salita. His will is His word. Pagkisabi natin, His will is His word. Ang Kanyang kalooban, ang Kanyang salita, kaya nga po mahalaga. Sa Matthew 24:36, sabi po dito, but about the day or the hour, no one knows, that even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Ito po yung Kanyang pagbabalik. Kaya pag mayroong nagsasabi ng petsa at saka darating na si Lord sa November 30, huwag kayo maniwala. Si Bonifacio de yun. Walang pasok, walang pasok. God, this one refers to the uncertain time of His return. But generally, may exact timing talaga ang Diyos sa mga pangako niya, kasagutan at plano niya sa buhay natin. God remembers and answers, yes, pero hindi siya ayon sa gusto mo lang, pero sa perfect plan niya at perfect timing niya. Amen po ba? Amen. Lahat ng inaantok, magsabi ng amen. Ay na. Nakakalata na ako. Tingnan nyo, inaantok kayo lahat pala. Akala ko ako lang. Marami pala tayo. Okay, let's recall challenges we face in believing that God remembers, okay? A, uncertainties. B, hardships. C, unanswered prayers. D, long time waiting. So does God really remember us? Number 1, God remembers us. Yes. Number 2, God remembers and answers according to His will and timing. Okay po. Mga kapatid, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Though at times He seems silent and distant and things don't go as planned, we can trust that God, who never forgets to have our best interest in His mind. Kaya naman by faith, say to God, Lord, remember us. Sige po, pakisabi po, Lord, remember us. Amen. Actually, dumating din yung time that God remember Bishop John. Amen. Sino po dito ang narinig na po yung testimony po namin? Year 20, sabi nga ni Pastora Telma kanina, nagkisal po kami noong 1984. 1 plus 1 equals 6 po kami. Kasi nanganak po si Mami Telma ng 6. Ay 5 pa. 7 pa. Namatay pala yung isa. Pero buhay po yung 5. Okay? 1984 pa po yan. Tingnan ninyo, gwapo pa rin. Ano po? Maganda pa rin. Amen. Buti na, kung pa yan nabuhay pa So, binayaan po kami ng Panginoon ng 5 anak. 4 na lalaki, 1 babae. Nandiyan po si Erin. Si Erin. Si Paul dito rin. Si Joey. Si Mike yan doon. Tsaka si Kenneth, Buti na buhay pa yan,
Salamat sa Lord. We decided talaga, nagmula nung ikinasal kami ni Mami Tilma 1984 to serve God. Kahit na may kahit pa. So, ang dami pong mga trials na po namin na nakuha. Pero, malilit lang yun compare sa dumating ang 2021 na hindi ako naniniwala sa COVID pero natamaan ako ng COVID. At dahil po sa COVID, ako po ay na-stroke. Kasi ang COVID pala, virus, pinapalapot yung dugo. Kaya lumapot yung dugo sa utak ko, nag-clots po doon sa utak ko. Kaya na-stroke po ako. At just imagine po, nasa ICU po ako ng 11 days. Alam niyo naman, ang ICU, mas malakas ang patak niyan kaysa taxi. Alam niya, Pastor rin kasi nangyari din sa mga doon niya eh. At umabot po kami ng 1.5 plus million na kuan, kaya yung mga kunting ipon namin, mga kunting alahas, kung may alahas ba, Mami? Wala naman. Parang 2.9 na kuan, yung 295 pala. Yung aming sasakyan, nawala lahat po yun. Pero ang hindi nawala sa aming puso, yung pong pagmamahal namin sa Diyos at paglilingkod sa Diyos. Yan po. Sabi nga nung yung aking neuro, tinawag niya si Mike. Sabi niya, pakidasal mo si Papa mo, anak. Bakit? Kasi para siyang tumutulay sa alambre. Nako, para ako nasa circus pala. Diba? Anytime pwedeng mahulog ako. Pero salamat sa Lord kasi sabi ko naman, nasa ICU na ako, Lord, okay naman akong pupunta dyan sa langit. Pero kung hindi pa naman ako tapos, Lord, pwede ba na patapusin niyo muna yung aking kurso? Ni Paul. At salamat sa Lord, binuhay pa ako ng Lord kasi mayroon pa palang plano. Hindi ko pa pala kayo nakita yung mga bago dito. Amen. At bagamat tapos na ho yung nailabas na po ako sa hospital, pero malaki pa rin po ang aking maintenance. Magkano na po, Mami? Si Mami, meron siyang kwan kasi nilinis na lahat yan. Meron po akong 174,009 pesos pa na yung monthly na maintenance ko po. Pero ang nakagugulat, God still remember us and He provides everything. Palakpak po sa Lord up to the present. Sabi ng aking therapist na una, hindi na daw ako makakalakad. Yung makaupo lang ako, happy na siya. Pero salamat po sa Lord, after 1 month, nakalakad po ako, hindi lang po ako nakaupo. Purihin po, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord kasi nga, ang dami pong mga dumagsa po yung tulong, yung panalangin, yung pong financial tulong. Si Mike nga, hindi na niya alam kung sino yung mga nagbibigay. Pero salamat po sapagkat natulungan po kami sa panahon ng aming mga pangangailangan. At baka makalimutan ko po, mamayang hapon pala, kami rin po ay pupunta sa isang kapatiran po natin na dumadanas din ng matinding pagsubok ngayon. Diyan po sa Barangay Pugaro, sa disciple po ni Pastor Amir, ang Carbonell family. Yung Carbonell family, yung tatay po, kilala ko na yon maski nung pulis pa yun, kasi retired police siya dahil pag nagtuturo ako sa mga pulis, lagi nandyan yan, gustong-gusto niya makinig. At salamat sa Lord kasi yung salita ng Diyos para itanim noon, naanin na po ngayon. Kaya lang, hindi siya nakakadalungan kasi siya yung nagbabantay sa kanyang anak na lalaki ngayon na cancer din. Namatay po yung anak niyang unang lalaki noon, cancer din. Ngayon may cancer na naman. Sabi ko, mayaman sila sa cancer Kaya mamayang hapon po, dadalaw po kami ni na Rev Paul and my wife and others. Mamaya po siguro bago po tayo umalis, pwede po tayo magliko, pakita natin ang ating pagmamahal. Yung kuha na yan, yung itatanim nyo na yan, ang magiging binhi niyan, hindi na kayo makakaranas ng ganong katinding pagsubok. Kasi, kumbaga sa kwan, kami na yung kwan na-sacrifice Carbonell family,
Aguilan family, Solidio family, at saka Sagawinit family, Narag family. In Jesus' name, hindi nadadalo ito sa inyo. Kung meron mang magkakasakit dito sa inyo, sakit lang ng tiyan, sakit lang ng ulo, ganun lang. Wala na yung mga matinding sakit sapagkat kami na po yung na-sacrifice noon. Mamaya po, kukuha po tayo mamaya kasi baka ngayon na siguro, baka makalimutan pa. Dahil mamaya na lang. Okay po, so mamaya na lang daw. Ito po ang hamon ko po sa inyo, mga kapatid. Kung hindi po kami kinalimutan ng Lord, hindi rin po kayo kalilimutan ni Lord. Amen. Kung meron kayong dinadanas ngayon na pagsubok matindi, tandaan po ninyo, kung nalagpasan po namin, hindi rin kayo kalilimutan, malalagpasan nyo rin yan. Amen. At pagkatapos niyan, pagpapala din ang susunod. Sabi ko nga kay Mami Telma, tingnan mo, kung kailan ako naka-stroke, saka naman tayo nagkabahay. Amen. Nawala sasakyan namin na malaki, pinalitan naman ng maliit. At least, sasakyan pa rin. Amen po ba? At hindi lang yon, yung mga anak namin, nagkaroon na rin po sila ng sakyan, kaya kung hindi man kami available, tatawag kami sa kanila, meron ding mga pupunta sa amin at magpapahiram ng kanilang mga sakyan. So, salamat po sa Lord. Unti-unti, God is restoring back what the enemy has stolen to us. Kaya, yung po mga nakakaroon ng pagsubok dito ngayon, tandaan po ninyo, hindi kayo kinalimutan ni Lord. Kayo na ang susunod. Amen. And God will remember you also. Amen po. So, though at times it seems silent and distant and things don't go as planned, we can trust the God who never forgets to have our best interest in His mind. Amen po. Kaya nga po, pwede ba natin sabihin sabay-sabay, Lord, remember us. Amen. By faith, God will remember you. So, I just want to pray for the word. At pagkatapos po, tinatawag ko po si Ripple, yung aking pong anak, na pagpatuloy na po. Father God, right now, thank you so much. Pakiatas po yung mga kamay ho ninyo for the word that we received this morning. Lord, salamat po, Ama, na hindi mo kami kinalimutan. Kung kami, Amay, naalala mo, Lord, lahat po ng iyong mga anak ay mahalaga sa iyo. We're all very special in your sight, Lord. So remember all of your people, Father God, this morning. We thank you so much for your word. Bless and anoint your word into our hearts. And we will never forget this word, Lord God, this morning. We thank you, we bless you, and we bring you back all the glory, all the honor, thanksgiving, and praise. In Jesus' mighty name we pray. All God's people said, Amen. Amen.